So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Tingnan natin kung sulit nga ba ang kanilang presyo ngayong 2025 at yung specification nito. Check na rin natin. So walk around na rin natin itong motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Euromotor Dan Harry 150. Tingnan natin, sulit nga ba? Ayos na ayos siya. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it. So yun na nga ngayong 2025, marami din nagtatanong, ano nga bang meron dito sa update para dito sa Euromotor Dan Harry 150 or mga pan-tricycle nila. Meron silang available dito na dalawang unit, meron silang kulay red doon and then ito naman yung kulay blue. So napansin natin dito wala silang nilabas na kagaya nung 186cc na decals. Katulad nun, nakikita nyo ba? Ayan. Pero yung 125, meron silang kagaya no, na parang 186cc. Pero itong 150, marami din nagtatanong ano nga ba ang update price para dito. Umpisa na natin, walk around na natin. So yun na nga, meron pa rin tayo ritong cover para sa kanyang headlight. May cowling pa rin siya rito. Malaki yan. And meron tayo ritong decals. Sa kulay blue, ito yung decals niya. Decals niya rito, meron siyang decals din dito. Sa kulay red naman, meron din tayong decals na red. Ayan, red din. Tapos ito naman, meron silang 186cc na kulay black yung decals. Ayan. So, malaki yung kanyang cowling. Cowling ba tawag dyan? Yung cover. Tapos meron tayong Euro. Yung kanyang headlight is bulb type pa rin naman. Meron siyang maliit na part dito. Chrome din. Yun dito sa side. And meron tayong telescopic fork. May rubber boots din tayo rito. Ayan, so sa kanyang fender, ito metal din. Maganda rin yung kanyang metal, mahaba din. Maganda rin yung kanyang forks. Naka-drum brake din tayo rito, malaki din siya. And then wide spoke. Ang size naman nito ay 2.75 by 17. Ayan. Ito rin ay built-in na rin ng paglagay ng sidecar. Ayan. So, ang ganda rin ng hinang dito, yung pagkaka-welding. And then, dito naman sa side na to, para mailak natin siya, yung motorcycle at safe yung ating motor, dito naman siya nilalak. Ayan. Hindi siya dun sa ignition. So, naka-Euro 3 na rin ang isang to. Ito yung itsura ng ating makina. Para sa 150cc, meron tayo ritong monitoring din ng ating oil, kickstart, itsura niya. And then, yung ating carb is Denny, yung kanyang brand. Ayan. So, meron din tayong Euromotor na naka-engrave din dito. Ganda rin ng paint job. Sumasabay talaga si Euromotor pagdating sa magandang paint job. Ayan. Rear brake pedal. Ito hindi masyadong maingay. Ayan. Tapos, malapad yung tapakan. Foot pegs, malapad din. Combination ng rubber and metal. Meron din tayo ritong foot pegs para sa angkas. May swing arm din tayo rito. Tambucho, hindi siya ganun kalaki or hindi rin siya ganun kataba. Pero wala tayo ritong cover. So ingat tayo dito sa lahat ng mga aangkas. Tapos meron din tayo ritong dual shock na adjustable at pwede kayong mag-extend pa rito ng dalawang shock. Kung gusto niyo gawin tong pang tricycle. Ayan. So naka-drum brake din tayo dito sa likod. Naka-wide spoke din tayo. Ang size naman dito ay 3 by 17. Ganda rin ng kanyang tires. And syempre, meron na rin tayo ritong bracket para sa ating top box. And meron din tayo ritong bracket para at least hindi masyadong masasagi yung ating signal light. Ayan, pa-box type naman yung ating signal light dito. Same lang din dun sa harap. Meron din tayong metal dito na fender and then extension. Meron din tayo rito. Pero hindi nila kinabit. Nandito sa part na to. Ayan. So, ito naman ay plastic naman yan. So, meron din tayo ritong bulb type na pa-box type din yung kanyang
ilaw, and meron tayong reflector. Okay? So, sa upuan, meron din tayong Euro motor din pala dito sa side. Tapos yung upuan niya, malapad. Yan. Tapos, hindi siya ganun kalambot. Saktuhan lang. Nasa gitna siya. So, yung tigas, tapos yung lambot, nasa gitna. Ayan. So, dito rin sa side, meron din tayo ritong susian or lock para sa helmet naman natin, or pwede tayo maglagay dito ng mga pwede nating i-lock, 'di ba? Mag-iwan tayo ng helmet. Yan, para at least secure yung ating helmet. Ayan. So, dito naman yung size ng sprocket is 38T. Meron din tayong chain cover. Tapos ito naman yung design para sa kanyang makina sa side. Okay, naka dual head shifter din tayo rito. Maganda rin, malapad din. And then yung ating foot pegs, same lang sa kabila. Hindi rin siya napipflip. Ayan. Sa kanyang gas tank, medyo payat lang ang isang to. Ayan, pero matagal na rin bago kayo magpagas ulit. Tapos, ito naman yung itsura ng kanyang cap. And then, syempre, naka-upright position tayo rito. Okay? So, doon tayo sa kabila, medyo against the light eh. Ayan, so naka-upright position. And yung itsura naman ng ating panel gauge is nakapa-box type din. And itsura ng ating speedometer, odometer, RPM. Meron tayong gear indicator na 1 to 5. 5 speed na rin ang isang to. Signal light, neutral, pag naka-high beam, and then ignition. Ayan. So yung susi, wala yata dito. Hindi ko yata makita. Wala siya. Tapos, handlebar niya, maganda rin yung paint job. Dito rin sa side na to. Switches niya is ordinary plastic na ginagamit ni. Okay, meron siyang park light, headlight, and off. Hazard, meron tayo rito. Electric starter, meron tayong goma rito sa kanyang lever. So, front brake, smooth naman. So, ito, kung mapapansin nyo, nakataas. Ina-adjust pa nila yan. So, dito rin sa clutch, meron tayong goma na ganito. Clutch niya, malambot din. Yan, smooth lang. Yung grip nga pala niya, makapit din naman. Yung throttle, sobrang babaw. Dito rin. Tapos, sakto lang sa ating kamay. So, meron tayong high and low, signal light, and busina. Ayan. So, sana dito mag-add sila ng USB charging port. Okay, tapos flasher. Baka pwedeng lagyan ng flasher. So, ayan. Para sa update natin dito sa may Euromotor Daan Hari 150. Ayan. So, sakyan naman natin kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. Ay, siya. It's showing the feelings, they keep overflowing. Always stoking the fire. Adrenaline is overloading. Hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing. Giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise. Now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. Streets that they called home. Not for the weak, left out in the cold. Watched all the sheep. So ayan, ngayong 2025, upuan pa rin natin itong Euromotor Daan Hari 150. So para sa 5.2 na kagaya ko, upuan pa rin natin to. At para at least makita nyo, meron kayong reference, diba? So ayan, side stand muna natin. You know. So ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Gusto ko yung pormahan niya pag naka-side stand. Mukhang safe naman siya pagdating sa parking. So, ayan. Tingnan natin, abot ba na 5.2? Tingnan natin. Ayan. So, ito na. Malalaman na natin. Ayan. Sobrang tingkayad. Sobrang tingkayad eh, no? Ayan. Pero hindi tayo naka-boots kasi ngayon. Pero magaan yung motor. Kaya nating i-manage yan. Wala nang problema yan. So, technique lang yan. Meron naman tayong basic technique para dyan, okay? Kabilaan lang yan. Kung paano natin siya i-handle na maayos, hindi tayo masusubsob or hindi natin siya maitutumba, okay? So, ganyan ang itsura natin. Siyempre, nakaalalay tayo kung paan natin dun sa brake, okay? Yan, dito sa rear brake. So, yung shock niya, ayan, maganda yung bounce ng ano na to, shock, oh. Sobrang lambot, diba? Tapos sa likod din, lambot din. And then yung upuan niya, nasa gitna lang, hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Saktuhan lang din naman. Sa turning radius niya,
Hindi rin siya ganun ka lawak, no? Pero sakto lang din to. Para sa mga U-turn, di tayo mabibitin. Sa mga singit or sa mga traffic situation natin dito. Ayan. So, ayan. Sa OBR naman, maluwag din. Tapos, malapad din. Pwede kang magsakay dito ng ilan to? 4 yata kasya rito. Diba? So, ayan. Para naman dun sa lahat ng mga kukuha ng ganitong motorcycle ngayon 2025, pwede nyo kontakin yung contact number dyan ng Mitsubishi San Rafael branch para at least rekta na kayo na mag-inquire sa kanila, or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo sa branch na to. Ayos yan, diba? So, center stand natin. Pag ganito medyo mabigat diba? Pero pag sakay na natin, hindi naman siya ganun kabigat. Pero center stand, magaan lang. Ayos. So, ayun na mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 50,900. Sa tingin nyo, sulit nga ba yung kanyang presyo? Ipapakita ko na lang din nyo sa screen nyo yung kanilang down payment at yung terms nila. At syempre, meron yung rebate. So, comment nyo sa baba kung sulit nga ba ang kanilang presyo. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? So, ayun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.